bawasan nyo, nakaw nyo. Number 1 yan. Hindi po ba magpakatotoo tayo sa isyong ito na naman? Pero hindi mawawala yung nakaw na yan kasi nga ang mga magnanakaw hanggang ngayon hindi pa rin po nahahanap at napapanagot. Kaya ngayon, iba na ang t-shirt nito. Wala na, nakalagay sa parang t-shirt mo? nanawa na ako eh. Ano? Walang makukulong na magdarambong. Wala. Sa totoo lang po mga kapatid, hindi lang na-print ng tama iyan eh. Bakit? Yung Ano ba t-shirt. dapat? Ha? Ano nakalagay? Walang makukulong na mandarambong bong. Echo yan eh. Echo. Pwede na niya ikulong ang sarili niya. Pwede na niya ikulong ang sarili niya. Ano daw? Hindi mo naman tumawag. Pwede na niya Kaya ikulong nga, ang sarili may- niya. Echo. Na-late ng print? Para po doon sa mga mag-aaral na babawasan yung pong kanilang face-to-face classes dahil din po sa issue ng energy conservation. Ang binabanggit po naman maging ng ACT Teachers Group, pati itong TDC, relevant doon sa kakulangan ng school buildings na naman. At babalik babalik dito po sa isyong ito. Bagamat ngayon daw po naman, nagkukumahog na ang DepEd, right? Sa ating mga naging panayam, sa kanila pong pag-tap sa galing daw po ng mga LGUs para ho sila na mismo ang may pananagutan sa mga konstruksyon ng mga silid-aralan sa kanilang mga jurisdiksyon at maliban doon yung pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor para sa PPP project sa mga classrooms. Ang DepEd din daw po ang siyang gagawa ng disenyo po na naman na ito. Kaya nga sa panahong ito, ang tanong, kayo ho ba ay doon pa rin sa tradisyonal na uri po ng konstruksyon o kayo po doon na po sa moderno na uri ng konstruksyon at mas cost efficient? Yan ang akin nasabi kanina. Kasi po, kung babalikan natin ang mga takbo rin po ng balita nito hong nagdaang taon, if you remember, ito hong DPWH na sila po ang una, nung unang mga panahon in charge sa construction ng mga classrooms, sa target po actually ng DPWH DepEd noong pong nagdaang taon na 2025 na 1,700 classrooms. Inamin po naman nito pong ngayon po manak-anak na lamang at pabugso-bugsong Vince Dizon. Diba? Napapansin mo? Nito yata huli, meron siyang... Manak-anak na lang siya, pabugso-bugso na siya. Nitong nakaraan, kasama yata siya ni Mon Gualvez. I think that was Akala yesterday. ko kasama ni Hindi, alas 3 ng umaga, meron yata mga chinek. May mga ganun sila. Okay. Dito sa may EDSA, rehabilitation. Very nice. That's very good. Manak-anak na lang at pabugso-bugso na lang. Oo nga. Gusto mo ba siyang tawagan ngayon? Kasi nga baka hindi na sinasama yung pangalan niya sa survey. Anyway, kasi nga po baka meron ng result ng kanilang study. Anyway, so dati po, inaamin naman po ni Vince Dizon na sa 1,700, 22 lang ang kanila pong nakakompletong classrooms. Maniwala kayo sa hindi ganon ka-efficient itong DPWH, right? Well, anyway, inaamin naman nila ang kanilang pagkukulang. So, moving forward po tayo dito. In all fairness, ang sinasabi nga ni DepEd Secretary Sani Angara, hindi na daw kontento ang DepEd doon sa lumang sistema. Gusto na daw nila na makabagong paraan para mahatid ang edukasyon sa mga bata. So, ito ang suggestion nila, yung 4+1 blended learning. So, ang tanong ngayon, paano yung mga... paraan, yun ang sabi niya. Kaya lang, paano nga kasi yung issue ng internet at ng gadgets ng mga bata na hindi naman afford yun? Kasi nga po, public schools na naman po dito Yun nga. apektado. Kung saan po naman, kung babalikan mo rin itong mga study, mga PISA report na ito, itong EDCOM report na ito, na napag-iwanan po ang ating mga mag-aaral, particular po sa public school. So ito na naman po tayo sa isyong ito ngayon. So kung makabagong pamamaraan o naman pong pamamaraan, pwede hubang simulan po ninyo, bawasan nyo, nakaw nyo. That's the number one thing. Right? Yan naman pong pinagmumulan. Sorry po, Friday ngayon. Happy weekend everyone. Pero yan naman po ang pinagmumulan ng lahat Hindi ba? Itong problema natin, corruption ito Hindi po ba yung mga nakapagbid na ng project, nabayaran na yung contractor, hindi natapos yung classroom? Yan ho naman yan So basic po tayo dito. Bawasan nyo, nakaw nyo. That's number one. Hindi ba? Huwag kayong makipagkuntsabahan sa mga kontratista ninyo. Magkaroon kayo ng pananagutan sa mga contractors ninyo. Pangalawa, Opo. At pang-apat mga kapatid, ano po? Ano? Anong pang-apat? Ikulong nyo yung mga magnanakaw na mahuhuli. Basic yan Oo. Kaya nga po, ito, may mga, yung pong kasing traditional na paggagawa ng classrooms, sa mga panahong ito, hindi na po siya Hindi na effective. Hindi na po siya
hindi na siya uubra, lalo pat naghahabol ka. Kasi Marami ng matagal. teknolohiya ngayon. Mismo nga si Pangulong Junior doon sa pabahay, naalala mo, yung prefabricated na ng mga uri po ng pabahay, ng mga kondo ang kanya sinasabi, mas mabilis. Yung tibay ho naman ito ngayon, maaari mo na rin ihambing eh. Dito ho ngayon, mas matibay pa nga siya at mas, kumbaga, mas komportable kasi may technology na. Di mainit. Sasamahan pa nito nga pong mga Solar paggamit energy. ng teknolohiya Yan. para makalibre ka ng kuryente, hindi ka na maglaladlad ng kable. Wala nang babayarang electric bill, yung PTA yung eskwelahan. At may warranty na hihingiin para nagutan ng kontratista. Hindi po ba? Meron na ngayon eh. At ang cost niya, hindi po kasing mahal nitong DPWH o maging DepEd budget. 1.5 million daw, pwede ka na makagawa eh. So kung ikaw yung makakagawa nito ng libo-libo, definitely makakakuha ka po ng diskwento doon sa supplier nito, hindi po ba? Magbidding lang kayo ng maayos na walang lagayan. Bawasan nyo, nakaw nyo. Number 1 yan. Hindi po ba magpakatotoo tayo sa isyong ito na naman? O, pero hindi mawawala yung nakaw na yan kasi nga ang mga magnanakaw hanggang ngayon hindi pa rin po nahahanap at napapanagot. Tama. Diyan na naman ako napunta. Sorry, Friday. Oo. Good Kasi morning. hinahanap mo na naman si Zaldi nila. Wala na Yung nasa t-shirt mo, nasaan Ano ba? na si Zaldi nyo, tapos may question mark siya sa ilalim. Oh, nasa na ba? May nagsasabi, bakit lang daw si Saldi ako ng si Saldi? Oo, sino pa bang hanapin? Sino ba bang gusto Teka, natin hanapin? Eh, yung iba hindi mo nahahanapin na nandito! Angelina. Kaya siya ang Hindi ba? hinahanap, tama. Pero, sinong KJ ito? Oo nga. Alam nga namang, oo, di ba? Oo. Sino? Sino pa mga gusto Kaya nila nga ilagay naman dyan? una, Kulong Mandarambong. Oo. So, kilala nyo ho naman sila. Oo. Oo. So, kakakulong Mandarambong, wala naman nakukulong. Oo. Kaya ngayon, iba na ang t-shirt nito. Wala Ano na, nakalagay sa parang t-shirt mo? nanawa na ako eh. Ano- Walang makukulong na mandarambong. Wala. Baka kasi nga umeffect ang reverse psychology sa kanila. Sa totoo lang po mga kapatid, hindi lang na-print ng tama iyan eh. Oh, bakit? Yung Ano ba t-shirt. dapat? Ha? Ano nakalagay? Walang makukulong na mandarambong bong. May echo yan eh. Echo. Pwede na niya ikulong. Pwede na niya ikulong ang sarili niya. Pwede na niya ikulong ang sarili niya. Oh, ano daw? Hindi mo naman tumawag. Pwede na niya Kaya ikulong nga, ang sarili May niya. echo. Na-late ng print. Echo. Di Sabi ba? kasi kanina ni Andrew, walang ink eh, kaya hanggang mandarambong lang, wala na yung echo. Oo. Walang makukulong na mandarambong bong. Yung masaya. Echo. Ko. Kasi nga sa radyo kami, kaya may echo. Yung pala yun. O sige, mga kapatid, tignan natin kung anong gagawin ng DepEd dito. Kasi 165,000 classroom yung shortage natin. Kung susunod sila doon sa mga sinasabi, yun ang makabago. Makabagong teknolohiya ng pagtatayo ng mga classroom sa mabilisan. Babalik ka at babalik sa basic problem. Lahat ng ito, yan tayo ho nagsisimula with all due respect sa True. mga kuraphan. Oo. Tsaka hindi na nga kupit sinasabi mo. Okay. Tama yung sinasabi mo, nakaw na. Kasi ang kupit ay maliit. Huwag na natin sabihin kupit. Oo. Nakaw talaga ito. Okay. Oh, punta kayo sa Worldbex, nandun. Madami ho doon. Parang interesado ako doon. Kasi sabi mo may insulation eh. Kasi ngayon, doon sa amin sa Bulacan, napakainit eh. So pwede Kasi na pala mga yun. Ginagamit sa mga factories, Oo. mga kung ano-ano. So Yun, parang yung insulated panel. Oo. And then pwede Pwede ka na palang pantayo ng bahay yun. Specific yan na haba, laki, taas, pati na yero. Oo, and then pwede nga palagyan mo yung yero niya na andun na lahat ng solar panels. Oo. And then meron na siyang, alam mo yun, yung kung saan pinoproseso yung kuryente, Oo. iniimba ka ng kuryente, may oras mo na magagamit mo iyon. So tamang-tama lang din po dito po sa classroom na setting. itatayo. O pwede Alright. naman bahay yan. Kunwari kung ang lupa lang na meron Huwag mo ako. na isama yung bahay. Dito ka na muna sa classrooms lang, di ba? Na Well, hindi, pangkailangan. hindi ako DepEd secretary, kaya na ni Sunny Angara yan. Ang gusto ko, bahay. Kunwari, 50 square meters. Pupunta ako ng Worldbex, ganon? Pwede ba yung 10 years to pay? 10 years to pay? Okay, anyway, sige po. So good morning sa ating mga suki po na nakikinig po sa ating programa at nakantabay po sa ating mga pinag-uusapan. Definitely po, no, itong mga isyong ito nga po, wag ho natin pong bitawan. Kasi nga, ang iba, ang gusto ho yata mag-move on na po tayo. And you know, mag-move on tayo and let the process, di ba, take its course. Excuse me. Trust the process. Itong process na ito, kaya nga tayo nasa luck dito because there's something wrong with the process and the people running the process. Kung wala po yung people power na magbabantay sa kanila, it will be still the same old due process. Diba?
Nung una kasi, ang bilis nila, di ba? Kesyo yung Sandigang Bayan, kesyo ganire, araw-araw ang ombudsman, di ba? Medyo bumibilis sila. Sa kanila pong mga galaw at kilos at investigasyon, nung medyo humuhupa na, eto na naman tayo. Let the process, di ba, take its course. Ang tagal niyan. 20 taon na naman yan, mga kapatid. So yung pong mga ninakaw nila, gagamitin nila para sila na naman maabswelto at habang sila po'y nandidiyan, nasa posisyon pa rin sila at patuloy sila magnanakaw na magnanakaw. Ngayon, mas maingat na lang sila. Kumbaga, hindi ba? Huwag ka nang mag-ghost kasi. Hindi ba? O kaya bawas ng konti na. Huwag sobra-sobra. Tsaka huwag mo na imaleta, mainit na yan. May nag-comment dito, si Apple. Sabi niya, Manong Ted, parang mali daw yung bawasan ng nakaw. Parang sinasabi daw na okay lang magnakaw. Dapat daw, wag na sila sanang magnakaw. Alam mo kung wala akong Perfect world, ayan na nga. Explain mo, bakit daw ba ganun na sinasabi mo na bawas lang? Ba't daw bawas lang? Ba't daw hindi mo sinasabing wag na silang magnakaw? Tinatanong nung isang nanonood sa atin. Alam mo, sino ba ang Si Apple. sino ba ang matalinong tao na nabasa ko ang kanyang mga matalinhagang salita, di ba? O makikita mo raw ang pagkatao ng isang tao, with the way he or she treats animals. Kaya ganun ang salita mo. Medyo mas sweet ka pala because you're kind to crocodiles. Yung pala yun. O, ngayon Apple nasagot na. Sino may sabi nun? Sino yun? Yung dapat mabait ka sa mga hayop. Makikita mo raw ang pagkatao ng isang tao kung paano niya tratuhin ang mga animal. Tama po lamok doon. Oo. Sino may sabi? Ay, Sino? Google mo. O, sige. Ngayon, si Congressman Pepito Alvarez nga eh. Oo. Kahapon Kahapon. sinabi niya, alam mo, Ted, dito dapat hindi na kami babakasyon kasi mga tingin ng tao sa amin, mga buhaya kami. Sinabi mismo ni Congressman. Ang mga katagang ginamit niya, hindi kami magbabakasyon dito. Kasi nga, ang tingin ng taong bayan sa amin parang mga buhaya ang mga kongresista. Oo. O kaya magtatrabaho kami kahit malapit ng Semana Santa. Nataon naman sa kanya kasi yung Crocodile Farm sa kanilang lugar sa Palawan. Joke lang. Palawan naman, diba? Napunta mo Kaya na ako doon, taga doon Okay. tatay ko eh. Ganon. Sa Palawan. Oo. Nakita mo yung farm, Crocodile Farm Oo, doon? nakapunta ako doon sa Crocodile Farm. Ang tataba ng mga buhaya doon. Hindi Pero hindi na ganong madami. Oo. Yung huling punta ko, that was 15 years ago. Oo. Oh, ngayon ba, nakagawi ka ba doon sa Crocodile Farm? Hindi na, matagal na. Matagal na rin. Medyo napapadaan lang ako dito. Ha? Sa Balayo, Palawan. Hindi, sa IBP Road. Alas 8 ay trend by Tres na!